Sabi mo sa katabi mo ay, ang sarap magpuri sa Diyos. Ayan, hallelujah. So, purihin ng Diyos. At ngayong hapon ay alam kong may mga mensahe tayong matatanggap sa Lord. At ito yung nais natin. Ito yung gusto natin makita na mangyayari at gaganapin ng Diyos dito sa Edmonton. We believe that God is about to do great things in every area of our lives. But remember this, ibang klase talaga magmahal ang Diyos. Kasi araw ng mga puso ngayon no? Amen. Hallelujah. Now, simulan ko po sa ganito. I have an open, I don't remember if it is my dream or an open vision. Ako na po ay kinuha na ni Lord at nasa langit na. Tuwan-tuwa naman ako at nakita ko kung gaano kaganda ang langit. At alam ko naman na lahat papunta roon. Amen. Maya-maya ay inilid po ako ng Lord sa isang kwarto. Actually, hindi naman si Lord angel. Alam ko angel yun. Tapos nakita ko isang kwarto. Naku, ang daming gamit. Gaganda ng sasakyan, ang gaganda ng bahay at kung ano-ano pa. At sobrang to ako, sabi ko, wow. Kaya lang sabi ko, ano ito? Bakit nasa langit na may ganito pa? Sabi niya, sa iyo yan eh. Ha? Sa akin? Sabi niya, Lord, sa akin pala. Ba't hindi niyo binaba? Hindi niyo pinadala sa lupa. Sabi ko sa kausap ko. Sabi niya ganyan, hindi mo naman hiningi. Hindi mo hiningi. Hindi dumating. Tsaka, sabi niya, ang dami pa nga niyan talaga eh. Hanggang doon pa yan eh. Sinilid ko, ang dami nga. Hindi, siyempre, alam ko wala naman nalulungkot sa langit. Lahat ay masaya. Pero during that time, it's a dream, I believe. Hindi po ito real. And I was about to cry, and then, may gumanon sa likod ko. May gumanon ba? Sabi niya, hello po. Sabi niya, ay, kumusta na? Sabi ko, sino ka? Tapos yumakap sa akin. Ako po yung nasyaran niyo. Sabi niya, ha? O, tapos kasama ko rin po yung mga nasyaran ko. Lapitan sila lahat. Naku, ang daming tao. Hindi ko sila kilala. Yakap na yakap sa akin, ganyan. Sabi, kami po yung mga siniran niyo. Sabi nga, tapos sabi nung naghatid sa akin sa kwarto, mas matindi blessing mo kaysa doon. Sabi niya, ganyan, sa kwartong yon. Mas matindi ang blessing mo. Hindi mo man natanggap yung magandang sasakyan. Puro nga naman second hand ang sasakyan ko. Sabi niya, tapos hindi mo natanggap yung magandang bahay. Pero sabi niya, lahat na nakikita mong yan, sila yung nasyaran mo. At pagkatapos na life group mo, tapos dire-diretso hanggang doon, ang dami rin nila nadala. At tuloy-tuloy hanggang ngayon, nagdadala pa rin yung mga nagdala mo. Sabi ko, wow! At yung iyak ko, imbis na ako umiyak talaga dahil doon sa nawala, mas natuwa ako dahil mas matindi pala yun. Habang buhay pala yan, yung soul winning na yan, habang buhay mo palang tatanggapin. In all of your lives, you will receive a lot of things from God. Kaya, I believe we're not here to make a hole on our chair, but we're here to make people fill this up. Dala tayo ng tao at pupunuin itong lugar na to. Tama? Amen? Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Sa totoo lang, iyak ako na iyak sa Lord nung mas ako. Sabi yung ganyan, kaya pala Lord, hindi nagdadatingan yung, kasi nagtanim ako ng bagong sasakyan eh. Kami mag-asawa, yung sakyan namin sa Pilipinas, bagong-bago, amoy bago, ang sarap gamitin. Bago hiningi ng Diyos sa amin. Sabi ko sa asawa ko, actually sa akin hiningi ni Lord eh. Sabi ko, sweetheart, hindi naman sa akin nakapangalan, sa kanya. Sabi niya ganyan. Sweetheart, sinabi sa akin si Lord, inunahan na pala ako ni Lord. So binigay po namin yung bagong sakyan. Kasabi ko ganyan, si Lord nang bahala. But the Lord never fail. Wherever I go, may sasakyan po akong nagagamit. Nakapag-drive ako hanggang sa UAE, sa Europe, kung saan-saan, sa Amerika. The Lord allows me na laging may sasakyang nagagamit. So, napakabuti ng Diyos. Amen? Palapangan nga natin ating Panginoon. Now, the thing that I'd like to share is, I put it, yung ating po pamagat ay the season. Actually, panahon ngayon ng love ang ating dapat na pag-usapan. But, misa lang naman ako rito eh, di ba? Amen? At ngayon lang ulit tayo nagkita. Tatayman ko lang yung sarili ko ha.
para wag akong sumobra. Ayan, malaga ang oras eh. Ang lamig ano. Pero may natuwa ako kanina eh. Kasi itong September, kung di ako nagkakamali, ako po'y papunta ng Cayman Islands. Isa sa kinahangaan kong tugtugan doon yung reggae. Narinig ko kanina, nag-reggae kayo eh. Reggae yun, di ba? Sabi ko ba, napaganon tuloy ako. Well, the season, ito po ang gusto ko i-share sa inyo. Galatians chapter 6 verses 9 to 10. And don't allow yourselves to be weary or disheartened in planting good seeds. For the season of reaping the wonderful harvest you've planted is coming. Oh, grabe. Parang nakakatindi to ha. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang manghina. Huwag kang, lahat to naghihintay. Kahit ano pang hinihintay nyo sa Diyos. Huwag mong panghinaan. Ang liwanag ng sinabi ni Pablo eh. Oh. Huwag kang mawala ng loob. Huwag kang panghinaan. Sabi niya, yung panahon na ang dami mong tinanim, sabi niya ganyan, matindi yung aanihin mo. Binanggit yung word na wonderful harvest you're planting, tapos ang kasunod pong salita is coming. Hallelujah. Sige palapalan ating Panginoon. You know the good thing about this? Sometimes the Word of God, when it's spoken to each one of us, it became a powerful prophetic word. Nagiging prophetic word siya. At the moment we heard it, somebody's teaching, narinig natin. Kunin agad natin, ang sabi niya ganyan, no? Ang tuliwalag, sabi ganun dito, no? Yung tinanim mong matitindi noon, parating na. Hallelujah. Malaki ba ang Diyos? Gaano siya kalaki? The Bible declares that the heaven is His throne and the earth is His footstool. Sa Tagalog, ang ulo na niya ay nasa langit at ang paanan niya ay nasa lupa. Ba, laki ano? Kung sakali lang ha, lagay natin sa pera. Pera ang gamitin natin para madali magtanim pagka pera eh. Nagbigay ka ng $100 kay Lord. Palagay niyo sa kamay niya gano'ng kalidyo. Yung 100 na yun. Ang liit lang no, kaya pag magbabalik siya, alagay ba naman gano'n niya pa? Asabay 100 dito. Siyempre hindi na, di ba? Kung anong madampot niya, ayan na, anak ko. Ayan o. Ang laki ng Diyos natin. Kaya kung magbalik siya, mas malaki sa tinanim mo. Lalo pa pag salita ng Diyos yan, magugulat ka na lang. Lahat ng salita ng Diyos na lumabas sa puso mo, na i-share mo, matindi ang anihan yan. Are you with me? Verse 10, take advantage of every opportunity to be a blessing to others, especially to our brothers and sisters in the family of faith. Tayo po'y manalangin. We thank you so much, Lord. We want to give you praise. We want to give you honor. Kanina, ang sarap ng worship, ang ganda ng yung moving, yung touch mo, O God. We pray that the Holy Spirit will stay. Magstay ka po, Panginoon, at kapalan mo pa hanggang sa kami ay mahipo ng iyong kapangyarihan. We give you praise. We give you honor and glory. In Jesus' name, Amen. May isang lalaki, ang pangalan niya, sa Matthew chapter 9, verse 9, ang pangalan niya ay Matthew. Other name niya ay Levi. When Jesus was leaving the place, He saw men sitting in a tax office. The man's name was Matthew. Jesus said to him, follow me. So Matthew got up and followed him. Si Matthew, nakita niya, isang tax collector. At alam natin sa atin, kahit naman dito siguro, ganun din, ano? Pag sinabing tax collector, something fishy. Pero lalo na siguro sa Pilipinas, di ba? Nagagaganap yan. Pagka meron kang babayaran na malaki, gusto mong lumiit, madali lang yon. Paliliitin, pero siyempre maglalagay ka. And that's how it works. We know what money can do. It can move even anyone. Sabi nga naman sa Bible, a gift makes somebody happy. So sumasaya sila.
But something happened to this Matthew. Si Matthew ngayon ay tinawag ng Panginoon. Lika rito, sama ka, sumunod ka sa akin. Si Matthew isang tax collector, writer, siya yung nag-write ng Book of Matthew. Alam natin yun, pag pinanood niyo yung, ano nga bang palabas yun? Yung kay Jesus na Chosen. Doon pa nga, para pa siyang may HDN, di ba? Or parang ano, no? Pag ganun-ganun yung, sabi ko, parang pinaralabas nila, parang si, hindi naman autistic, HDN, no? Parang gano'n, special child. Pagka tinignan mo doon, siguro yun ang kanilang interpretasyon. A good follower and a soul winner. Alam niyo bang soul winner siya? Alam niyo ba na nakita niya yung halaga ng pera sa kamay niya? Pero napansin niya na wala palang halaga yung pera. At naisip niya, nung tinawag siya mag-follow kay Jesus, ay maging soul winner. Pakita natin sa Bible, nandun siya Matthew chapter 9 verse 10. Later, Jesus was having dinner at Matthew's house. Sa bahay ni Mateo, nandun siya. Sino dito may bahay? Kahit hindi pa nila pag-aaral, sino dito may bahay? O, siyempre, pag wala, naku, kalamig niya, no? Lahat tayo mamamatay at mangingisay sa lamig. Lahat tayo may bahay dito. Tama? Amen? Oh, praise God. Sino naman dito gusto nila magkaroon ng sariling bahay? Yan. Siyempre, gusto natin yan. Si Matthew, alam niya na kailangan siyang maging soul winner after niyang tawagin ng Panginoon. Alam niya yon. Kaya sabi, many tax collectors, sino pa ba naman invite niya? Di yung mga kabaro niya, hoy, punta kayo sa bahay. Yan. Bakit? Birthday ko. Wala lang, papakain lang ako. Alam nyo, pag sinabi niya magpapakain, pareho silang tax. Kaya ko rin naman bilhin yung kinakakainin mo. Isip na, Matthew, paano kaya mapapunta sa bahay? O, birthday ko! Ayan, pwede, punta kami sa iyo. Special day. Ginamit niya yung special day niya para mapupunta niya pa yung kapwa niya tax collector. Sino dito ang may kaibigan sa kanyang mga katrabaho? Ayan, amen. Ayan na. Kailan ang birthday mo? Ngayon. Sino may birthday ngayon? Happy birthday! Pinapunta tayo lahat ni Lord dito para magpakain ang may birthday. Ayan. Skyflakes, okay lang. Alam niyo ba nagpuntahan sila dyan sa bahay nila Matthew? Skyflakes din ang handa. Kasi hindi na mahalaga sa mga tax collector ko ano ang handa. Ang mahalaga, kaibigan nila si Matthew at pupunta kami. Kaya kami naritong lahat. Kaya kami nandito lahat. Birthday mo kasi. Marami pa ba yan teams na yan? So let's see. Many tax collectors and sinners came to eat with Jesus and His disciples. Ano nangyari? Na-win ni Matthew yung mga kapwa niya sa katrabaho niya. May marketplace siya. May lugar siya para mag-win. Are you with me? Well, parang ang hirap na pangyayari. Alam nyo, kaya siguro pinakita sa akin ng Lord yung bagay na yun. No? Ako po'y, I didn't remember kung ito'y open vision or dreams. Or dream. Ang nangyari po kasi, may ilang sumulat sa akin, taga Tugigaraw. Sabi niya, Kuya Jing, di mo na ako natatandaan. Ako si ganto. Hoy, sabi nga, nako, tinext niya ako. Sabi niya, alam mo, sasabihin ko sa iyo, Kuya Jing, salamat sa pagdi-disciple mo sa akin, pastor na ako ngayon. Tapos may nakita na akong kapatiran, kakambal ng kapatiran. Tinanong ko siya, kumusta na? Naku, Kuya, kasi Kuya Jing ang tawag nila sa akin Yung kakambal ko, pastora na ngayon. I was invited in a big congregation. It was so huge. Kasi hindi siya ordinary, kaya ako sinabing huge. Sa Maynila siya, pero ang daming tao. Sabi ko, kung ano lang yun, isang place lang na gawain. Sabi niya kasi, bago ako pumunta ron, hindi pa ako nakakapunta ron, sabi niya, ikaw mag-speak. Kuya Jing, okay, sige, speak ako.
yung nag-invite sa akin, yun yung lagi kong kaaway. In-invite niya ako. Tapos bago niya ako papatayuin, siya muna humawak. Naku, sabi ko, gaganti to. Pagtayo niya, sabi niya ganyan, ang speaker po natin, yun po ang nag-mentor sa akin. Man, gulat ako. Pag inaamay niya ako, marami ako natutunan. Ang dami ko natutunan sa buhay niya, ganyan, etc. Ang dami sinabi. Tapos pagtayo ko, napaiyak ako, sabi ko, ang laki ng congregation mo, sabi mo, mentor kita. Sabi niya, tunay kuya. Sa tuwing magkakasama tayo, kasi naging under ko siya, sinisharean mo ako ng mga dapat gawin, sinunod ko yun, kaya ito na yung mga tao, ang dami lang. Pastor, gusto ko makita mo lahat. Maggulat po ako. Ginawa ko rin yun sa akin, Father in Faith, in-invite ko rin, ayaw nga akong pumunta eh. Kasi sabi niya, JA1, di ba, controversial yung church na, punta ka kasi Father in Faith kita. Tapos may sinabi siya, kapag ganun nga kami, di ganun ka rin. Bakit? Ako anak mo eh. Tapos pumunta siya, nagulat siya, sabi niya, ang dami na. Ang sarap pong makita na nagbubunga ang isang tao. At yun po ang nais ng bawat isa. Si Matthew, agad-agad, pinapunta niya mga kaibigan niya, he won his workmate as a tax collector. I believe they saw changes in the life of Matthew. Nakita na nagbago si Matthew. They heard Matthew's testimony, being loved and called by God. He spent time and money giving dinner to his friend. Ang sarap ng pagkain niya. Hindi lang pala teams. Hindi, huwag ka mag-alala. Ba't ba umexakto to, no? Hindi lang pala Skyplex. Kala ko Skyplex naman eh. But Jesus was persecuted. You know, in Matthew chapter 9, 11 to 13, ito po sabi. The Pharisees saw this and asked his disciple, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Bakit ganyan sila? No. Verse 12, when Jesus heard that, he said, healthy people don't need a doctor. These who are sick do. Those who are sick do. Verse 13, learn what this means. I want mercy, not sacrifices. I have come to call sinners, not people who think they have God's approval. You know, the first person who went to heaven was a great surprise to that place of heaven. Yung unang tao, hindi ko po siya kilala, pero yung unang taong nakatungtong sa langit, it was a big surprise because first time na may tao sa langit. Pero I believe those are the people from the Old Testament. And it happened sometimes in the book of Matthew also, sa almost end of it, nung napunta muli si Jesus Christ, dalawang pinuntahan niya eh, no? Mag-aral lang muna tayo konti ha. Unang pinuntahan niya, sabi ng Bible, ay pumunta siya sa ilalim ng lupa. At ang tawag doon ay yung unseen world, no? Pumunta siya sa unseen world. Pagpasok niya ganyan, pagdating niya, ang una niyang pinuntahan ay impyerno. Tanungin niyo ako, bakit? Bakit impyerno? Sabi, bakit? Kasi inako niya ang ating mga kasalanan. Wala pong papasok sa impyerno, kundi yung merong lang kasalanan. Si Jesus hindi makakapasok yon hanggat hindi niya kinukuha ang ating kasalanan. Eh di ba, Diyos siya, pwede siya pumasok doon. Alam niyo, ang pumapasok lang sa impyerno ay ang presensya ng Diyos. Baka kasi po, ang kabanalan at ang kasalanan ay hindi pwedeng magsama. Pero yung literal na papasok doon, kailangan siya ay may kasalanan. Sino gustong pumasok? Wala siyempre. Wala papasok, di ba? Amen. Ayan. So, kuwitin mo yung katabi mo, huwag kang papasok doon. Nung sinabi ni Jesus Christ, it is finished! Lahat ng kasalanan, pati yung darating na taon, yung darating pang mga taon, lahat pa ng darating na mga taon, hanggang kailan, bago mag-rapture, inako doon. O hindi lang rapture, hanggang doon sa millennial reign. Doon na lang, hanggang doon. Sa millennial reign, doon naman magtatapos yun eh. Ay inako lahat ni Jesus Christ yun. Kaya, sabi nga nung iba, hindi na pwedeng patayin si Jesus Christ sa krus dahil sa kasalanan pa lang namatay na siya.
The wages of sin is death. So he went to that place of hell. Patay. Dead. Dead meat. And doon nga nagbago lahat eh. Doon nagbago lahat sa pangyayaring yun. Alam niyo yung pagkakapako sa krus ni Jesus ng ating Panginoon? Ang daming pagbabagong nangyari. Ang tao'y makakapas sa langit, ang impyerno ay biglang nagbago. Alam natin dati si Satanas ang may hawak ng mundo, the God of this world. At alam natin pag gano'n ang masasama ay naghahari, kita nyo naman ang dumating si Jesus Christ sa Israel, palagi na lang may deliverance. Maya't may deliverance. Kasi nagpiesta ang mga demonyo noong time na yun. Pero pagdating niya sa impyerno, yun yung huling pagkakataon nila dahil talunan na sila after that. They want to do everything para hindi mabuhay na muli ang Panginoon. But He lives. At nung mabuhay siyang muli, anong pangalawa niyang pinuntahan? Actually, wala to sa teaching ko, pero binabagay. Saan siya nagpunta? Palagay niyo. Sa Edmonton? Saan siya nagpunta? Sa langit agad? Saan? May purgatorio pa. Saan? Walang purgatorio. Sa lupa, ang pangalawa niyang pinuntahan ay ang Abraham's bosom. Yun yung nakalagay sa Psalm 24, kung di ako nagkakamali. Sabi yan, let us open the gate for the King of glory is coming in. Tapos, who is the King of glory? Hindi nila kilala eh. Hindi nila alam itsura eh. They just believe that somebody will come. Sila David, nandun sila lahat. Dahil hindi sila makapasa sa langit. Tanay niyo kung bakit hindi sila makapasa sa langit. Wala pa ang blood ni Jesus noong time na yun. Hindi pa siya napapako sa krus. Lahat na nangyayari sa Old Testament, puro ano lang yon, atonement. Pag sinabi natin atonement, ay covering lang ang ginawa. Through the blood of the animals. Covering lang. Pero si Jesus Christ, yung dugo niya is cleansing of sin. Kaya ibang klase yung kamatayan niya talaga. Pumunta siya doon sa Abraham's bosom, binuksan yung gate, tuwan-tuwa sila lahat. Ito pala yung ating ano. Tapos, nagpumila sila. Sinabi ng Book of Matthew, di ba? Nabuksan ang mga libingan at nagmarcha sila. Yun po ang mga unang tao sa langit. Naalala niyo ba nung sinabi nung si Jesus ay paakyat sa langit, akit siya ganyan, biglang dumating si Maria, sabi niya ganyan ni Maria, My Lord! Tapos nalapitan niya, ano sabi ni Jesus Christ? Ano sabi niya? Ano sabi niya? Ayan, no limit tangere. Touch me not, sabi niya ganyan. Nag-no limit tangere pa sa Jesus Christ, no? Touch me not. Sabi niya, hindi niya malaman kung bakit, ang sagot ni Jesus Christ, because hindi pa ako nakakakyat. I need to bring this blood. Because only this blood will be the reason for each of us to be in heaven. Kaya lahat na nagmarcha, lahat ng Old Testament people nandun na. Kaya nawala ng laman yung Abraham's bosom. Yeah. Tapos, pagkakita sa langit, saan ulit siya pumunta? Right hand na kagad. Hindi pwede sa left, no? Right hand. Bumaba ulit siya, stayed for 40 days with the disciple to let them know that this is real. Look at me, I'm alive. And it's true. At doon niya sinabi, galing na ako na impyerno, tapos na. Panalo na ako doon. Galing din ako ng langit, tapos na rin. Nadala ko na yung mga Old Testament people. And heaven was so grateful during that time kasi nakayakap na nila yung mga sila Abraham, lahat ng mga tao doon. At after that, simula na noon, lahat na namamatay na mga Kristiyano, umaakyat na sa langit. Inintay na lang tayo for the rapture day. Yan, sama tayo lahat doon. Amen? Amen. Sige, palapakan natin si Lord. Ang sarap sabihin na ang daming kaluluwang papasok. Sa totoo lang, marami talaga. I tell you, marami talagang papasok sa langit.
At dadami, mangyayari yon kung lahat tayo dito ay magbabahagi talaga ng salita ng Diyos. May tatlong paraan po ng tinatawag nating soul winning. Tatlo yan. Una, magsishare ka ng Word of God at dadali mo sa either sa life group o dito sa church. Pangalawa, mag-aalaga ka. Pag pumasok ka dito, may nakita kang walang pumapansin, lumapit ka. Tapos makipagkwentuhan ka, makipagkaibigan ka. Through that, nag-aalaga ka na rin. Mapapalapit mo sila sa Panginoon, lalo na pag nagsishare ka. At pangatlo, na-disciple mo yung tao. So, pwedeng ako ay tagadala ng kaluluwa, pwedeng ikaw naman ay taga-alaga, at pwedeng ikaw naman ay nagdi-disciples. Lahat tayo magiging part doon. Amen? Ulitin ko yung binigay ng Lord na prophetic word sa akin, and I would like to tell you, I'm not a prophet, but I received a prophecy from God. Ito po yun. Yung mga tao, ang mga kabataan ngayon, halos kasama na rin tayo, kahit hindi na tayo kabataan, ay payayamanin ng Diyos para maging kingdom financiers. Lahat tayo magiging kingdom financiers. Pero yung mga bata naman, ni Seki, nila Luisa, tapos sino pa ba, yung darating na may pangalan na ba yan? Meron na, yan. Yung mga baby pa na darating, yan. Lahat, pati yung magiging mag-aasawahan dito na bago, o kaya basta't yung mga mabubuntis sa mga panahon ngayon at mag-aasawa, lahat kayo, yan po magiging mga great soul winner sa panahon nila. Dahil grabe yung magiging anointing ng Diyos. Sobra. Sobra. Bakit? Sinunod natin ang Bible. Ang sabi doon, i-lead sila. Sabihin sa kanila ang nangyari sa kayo ay hindi ko pinapakiusapan at hindi ko na rin kayo pinag-iisip. Pero inutusan ko kayo ngayong hapon na to. Lagi kayo magkaroon ng time ng gawain sa bahay ng inyong mga nakasama ang inyong mga anak. Ha? Hindi man araw-araw o once a week man, basta may gawain. Kahit malalaki na yan, anak, mag-Bible study tayo ng konti dito, mag-aral tayo. Tapos maraming paraan ng pag-share, hindi lang Word of God, pati buhay nyo. Yung sinare ko po yan sa ating mag-asawahan, sa couples. Yun lang, ganun. O kaya, magugulat kayo. Nagkaroon naman kami ng meron naman kaming sample mga anak namin, mga anak nila Bishop. Pag sila, lagi namin pinagpira mga anak namin. Mga magagaling mag-share ng Word of God. Ginagamit ng Diyos. Isa doon, naging pastora. Si Rev Haniel Abat. Di ba? Kung napapanood siya sa online, sabi nga nila, mas magaling daw sa akin. Okay lang, anak ko naman Pero hindi dahil anak ko, disciple ko Yun Sino ngayon dito ang gustong magdala ng kaluluwa sa Panginoon? At gusto rin mag-alaga. At gusto rin mag-disciple. Mamaya ay mag-anointing of oil tayo. I-release sa inyo yung tinatawag nating apostolic anointing. Na siyang ni-release ni Bishop doon sa Maine noong nakaraang camp. At in-anoint lahat. And through that, we believe mangyayari. Ang pangarap po ng Pilipinas, ang lahat ng barangay sa buong Pilipinas in 5 to 10 years time ay magkaroon ng church. Tayo naman ang pangarap natin, sige palapanan natin ating Panginoon, 5 to 15 years, ang buong Canada naman ay magkaroon ng church. Nakaka-15 na tayo. Tapos, may isa po, sinabi sa akin ng wife ko, nag-ihintay lang sila na merong mag-aalaga sa kanila. Saan lugar yan? Red Deer? Red Deer. Kung pwede daw, may mag-aalaga, hindi daw sila. Pero may mga tao na doon na pwedeng, baka kinoconvict kayo magpastor, Red Deer. Oo nga, wala kang ginagawa ito dito. Papayagan ka naman ng tatay mo, kamagalan. Red Deer. Tapos, mga banda-banda dyan, papunta po ako ng Quebec at magkakaroon na po tayo ng church doon. May pinupunta kami ng wife ko sa Loreth, Manitoba.
And hopefully, lumago yun at magkaroon din tayong church. Kasama po ang Fishers Branch, Manitoba. Dito naman ay malagyan natin ang Fort Saskatchewan, malagyan natin ang Prairie, Grand Prairie. Sinabi ko lang na hindi muna, wag muna ngayon, sobrang lamig. So magkakaroon tayo ng gawain doon. Tapos sa parte naman ng Ontario, magkakaroon na po tayo ng JA1 Hamilton at JA1 Ajax at Mr. Clean. Yan. And we're praying bago dumating ng August 30-31, maging 20 pataas ang ating churches. Amen! Woo! Hallelujah! Ewan ko ba't dito ako dinadala ng Diyos sa mga salitang ito. Sabi nga rito na-persecute si Jesus Christ, at sinabi niya na hindi naman ako para sa mga magagaling na. So, ibig sabihin, marami tayong dadalhin mga tao sa gawain ng Diyos. Sino po dito wala pang life group? Hindi pa nakaka-attend ng mga life group. Meron ba? Lahat ba kayo may life group na? Meron na kayong dinadala ng life group? Yung wala pa po, taas ng kamay. So, lahat meron na? Sino wala? So, lahat kayo may kasi kaya ko pinapataas kayo para malaman natin kung sino pwede magpunta sa inyo. Kasi kailangan nyo yun eh. Kailangan yun, I believe it, kailangan natin ng may taong mag-aalaga sa atin. Now, we need to keep sharing the Word of God, is God's goodness. Let your light shine and surely you will win them. Makita lang yung pagbabago. Ang hirap kasi mag-share, Pastor. Bakit? Bakit ang hirap mag-share? Hanggang ngayon kasi hindi ka pa nagbabago. Ayan. Kailangan natin mabagong buhay natin. Hindi mo kailangan gawin. I-allow mo ang Diyos na baguhin ka. Amen? Ito po yung skills of a soul winner. Mark chapter 4, verse 26 to 29. Jesus said, the kingdom of God is like a man who scatters seed on the ground. Ayan, share ka na share, walang tigil. Parang nandun ako sa Vancouver, sa Surrey. Kahit magsisiyar na lang ako, nakita ko yung naglilinis. Pilipino, share agad ako ng Word of God. Tapos pinag-pray ko na kaagad. Sabi ko, bakit? Nag-share, sabi ng Lord eh. Yung nakakatabi ko sa aeroplano, hindi po pwedeng bababa na hindi niya nakilala ang Panginoon. Yan. Merong nang sumulat sa akin. Kayo po ba yung nakasabay ko, isang nurse? Kasi nurse nga yun eh. Sabi ko, hindi ko na maalala. Alam niyo, yung nurse na yon, nagkita kami dyan sa Vancouver, pareho kaming sasakay ng PAL. At pagkatapos, sabi ko, nagugutom ko, kain tayo. Nilibre kita. Hindi ko naman alam na nurse. Nung magbabayar na po, wag na po, at ako po yung nurse, malaki po ang sweldo ko. Ay, okay lang, kahit malaki. Alam niyo kung sino naglilibre, mas mayaman yun. Yun ang point doon eh. Okay, nurse ka nga, ako naman na naglilibre, di mas mayaman ako sa'yo. Kasi pag nalibre mo siya, hindi na siya tatanggi. Sharean mo na. Siyempre, pag upo namin, magkaibang upuan, to make the long story short, bago kami sumakay ng plano, sabi niya, saan po ba kayo papuntahan ako? Namatay yung father ko, papunta ako ng La Union. Ay, naku, susunduin po ako. Sumakay na po kayo hanggang Pangasinan. Ay, sabi ko, ayos, sige, hindi ako tatanggi. Yung pala, may naisip na yung nurse, kasi nagsishare ako, Christian pala siya, hindi lang umaattend. Gusto niya masharean ko lahat yung sa mga susundo sa kanya. E di pag upo ko, hindi ako makasingit, ang iingay. Sabi ko, paano kung gagawin ko? Pero pray ako ng pray, nalalamig na nga yung kamay ko, parang ngayon. Tapos nung uminto na kami sa SM Pangasinan, doon na ako. Sabi ko, pwede ba, bago ako bumaba, si-share muna ako. Nag-share ako ngayon. Yung mga andadaldal na yun, iyakan lahat sa Panginoon. Pagbaba ko, luwapit sa akin, yung pong gusto ko talagang mangyari. Alam nyo, maraming taong naghihintay na masyaran sila. Tapos nung kumakailan lang, sumulat at tuwan-tuwa siya. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy sila sa gawain ng Panginoon. What will you say? Ibang klase si Lord. Sabi niya, itapong mo lang yan sa ground. He sleeps at night. Hindi mo naman kailangan niyang isipin maghapon eh. Ano kaya, natinanggap niya kaya? Huwag kang mag-alala. Sinabi na ng Lord dyan sa Jeremiah, I think chapter 1, kung hindi ako nagkakamali, parang 12, no?
na ang salita ng Diyos ay tulad ng niebe na bumagsak sa lupa at ito'y tinutubigan at pagkatapos may halaman na lumalabas. Katulad din ng aking salita, hindi babalik ito lang walang mangyayari. May mangyayari. O may nangyayari eh. May nakasakay pa nga sa aeroplano eh. Sabi yan, siyempre hindi na ako makapagpigil. Siniran ko ngayon. Sabi, hindi ko nga alam, ba't ako pinapuwi ng boyfriend ko? Ay baka pakakasalan ka na niya. Siguro po. Kasi po na born again siya, ganyan. Ay, sabi ko, yan, ayos. Ito prayer, nasa isip ko lang, ito prayer ng iyong boyfriend mo, born again ka. Di pinatanggap ko na kay Lord. Sabi ko, pag nagkita kayo ng boyfriend mo, sabi mo, tapos na, natanggap ko na si Jesus. May nauna na sa iyo. Di ganon. Meron ako isang siniran, yung pala hindi marunong mag-English. Hindi rin marunong mag-Tagalog, mukha lang Pilipino, pero para siyang, kung di ako nagkakamali, Taiwanese or ano. Share pa naman ako, share. Ay hindi sumasagot, lagundan lang ganon. Tapos nang tinatanong ko na, gumanon na. Ay, nag-ano lang daw, stop over ng Philippines, sasakay na papunta sa bansa niya. Talagang kukulit Hindi pwedeng hindi. Gawin natin yun. Tulugan mo lang, gigising ka, yung seed na yun mag-i-sprout, mag-grow. Although the man doesn't know how. Hindi natin alam kung paano gagawin ng Diyos. Verse 28, the ground produces grain by itself. First the green blade appears, then the head full of grain. Verse 29, as soon as the grain is ready, he cuts it and sickle because the harvest time has come. Unang-una, God created us perfectly, sa totoo lang. Ang skill natin, perfect yan. Tingnan mo, di ba? Tingnan mo yung ilong ng katabi mo, ang ganda, di ba? Tingnan mo yung mata, ang ganda. Matahin mong tingnan yung katabi mo. Ang ganda ng labi niya, ang ganda ng tenga niya. Lahat perfect. Tama ba? Perfect? Sabihin niyo, perfect. Kasi kung yung ilong na yan ay nakaganon, di hindi na perfect yan. At pag inulan, lunod. Di ba? Perfect nga Perfect lahat tayo nakaganon ng ilong natin. Wala lang usapan ng tangos, basta nakaganon. Walang nakabaligtad. Pero isipin mo, pagka lumalabas ka tumulan, yung payong nandoon. Ba't may payong ka maliit? Baka tamahan ng ulan, malunod ako. Di ba? Ayan, yun ang pag-ano. Basta ang mahalaga, perfect. Tinan mo yung katabi mo, dalawa lang talaga mata niya, wala siya sa likod, di ba? Sakto, God created us perfect. That's what He's doing to all of us. Letter A, God created us perfectly, not in a sense of figure, but we know that the old sayings that beauty is in the eye of the beholder. Sabi nga ng isang bata, Papa, ang ganda ng asawa ko, grabe, ang ganda-ganda niya. Noong nakita niya, bulag ba ang anak ko? Kasi beauty is in the eye of the beholder. Yeah. Okay lang kayo? Nagkaintindihan na tayo doon. Let us see our parts of the body. One by one. I want to highlight the parts, yung lips, yung mouth, yung eyes, yung face. Perfect lahat yan. Pangalawa, letter B. Ano sabi doon? Wala dyan. Meron, na-late lang na. The man scatters seed on the ground, sabi ron. You might not be perfect, but you can speak. Hindi ka nga perfecto talaga, pero nakapagsalita ka. Tama? Pwede ka magsalita. Kinukwento ko nga kay pastor Nag-train kami nila bishops sa Korea. Doon ko nakuha yung theology ko Tapos, ito ba naman yung pag-aaral namin? Kasi punta kami sa Canaan Farm, yung pinuntahan ni Fidel Ramos na gusto niya magkaroon sa Pilipinas. Kasi lahat ng worker doon tinitrain. At lahat na nagtuturo for Christian. Aakit ka ng bundok. Tapos sa kabila may tali, doon ka bababa. Hindi ako namin bumababa, may kasabay akong Koreana. Nako, pareho na kaming pagod. Nakayakap na kami sa tali. Konti na. Tapos sabi ko, how are you? Hindi daw siya makapagtasa ng English. Sabi niya, ganun lang ako. Ganun naman siya. Okay. Paano ba ito?
Alam nyo, hindi ko akalain makakapag-Korean language ako. Kasi nasharean ko siya, lahat ng mga kinakanta namin, pumasok sa mind ko, at napatanggap ko kay Jesus. Habang nakaganon kami, tinanggap niya si Jesus, iyak siya na iyak. Sa kababa na kami, sabi niya, hindi ko na po siya natandaan at alam ko, nung oras na yon may ginawa ang Diyos sa kanya. Dahil umiyak sa Lord eh. Tapos nagtataka ko, paano ko nagawa yon? Ang bilis mo naman magpatigil. Sabi ko, paano mo nagawa yon? Paano ko nagawa yon? Pagka pala gusto mo, makakapag-share ka dahil meron kang bibig. Sabi niyo nga, A. O wala naman nagsabi ng, wala naman, di ba? Sakto naman ang boses niyo. May A nga talaga. Sabi niyo, B. O, puro B naman. Sabihin, meron kang labi and you can speak. Wherever you go, just share the word. Pagtatanim yan lalabas din, huwag kayong mag-alala. Hindi na tayo nagpapatubo niya, si Lord na, bahala na siya. Share lang na share. Nung minsan papunta po ako dito, at dito Vancouver, galing ako dito, papunta akong Vancouver. May nagbabasa ako ng Bible. Hindi ko naman alam bakit ang binasa kong Bible, yung luma, yung book talaga, ginanon ko pa. Sabi niya, you must be a good man. Sabi ko, yes, I am. Sabi ko. Tapos maya, sineran ko na siya. Tapos pinagsabihan ko, kailangan mo tanggapin si Jesus, tinanggap naman. At sabi ko sa kanya, tapos kinuwento niya, nung bata daw pala sila, puti sila daw ay pumupunta ng church. Pero ngayon niya lang nalaman at naintindihan na kailangan niya pa rin si Jesus hanggang ngayon. Sabi ko, dalin mo mga anak mo, patinin mo sa church. Yes, I will do that. O isipin mo, si Lord ang bahala Alam mo ba kung bakit ka dinala ng Lord dito? Kasi marunong ka magsalita. Pangalawa, pwede ka mag-share. Pastor, kinakabahan ako. Akala mo lang yun. Ganyan din ako, kinakabahan din ako. Pero pag nagsalita ka na, dire-diretso na, para ka na nagpipreach. Hindi mo napapansin, pinatatanggap mo na yung tao. At dire-diretso rin lang, huwag ka na tumigil. Hanggang tumanggap sa Lord, huwag kang mahiya. Ang gwapo mo ang ganda mo ba't ka nahihiya? Nakita niyo na ba yung mga mukha niyo sa salamin? Ano nakita niyo, maganda ba o gwapo? Maganda at saka, gwapo yung mga kalalakihan. Tama? Wala naman nagsabing pangit kayo, no? Na pagharap mo sa ang pangit ko talaga. Bigmano ka ba? Di ba hindi naman? Pag tumitingin ka, ang gwapo talaga. May pag ganun-ganun ko, Kapag nakapaglagay na ng lipstick, talaga naman, O, di ba? Meron ba naglagay sa inyo ng lipstick? Sinabi niya, pangit. Lahat ng nakikita mo sa salamin, ikaw yon at ang tingin mo maganda ka, ganun din ang Diyos, uma-agree sa'yo. Agree siya. Ba't ka nahihiya? Baka hindi ako magpagsalita. Nako, huwag mo sabihin yan. Baka kunin na Lord ang boses mo. Magsalita ka na. Sa tagal ng panahon, hindi ka nagsishare. Minsan nga, kahit nga yung mga nagtitinda dyan sa mall pagka Pilipino, tapos mamaya sisharean na. Pwede naman Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Do it. It's a seed that is alive. Mas buhay pa sa pera, mas buhay pa sa tinatanim mo, it is a seed that is alive. The man scatters the seed on the ground. You might not be, you may feel just an ordinary person, but you can express and impress someone. Sa totoo lang. Taas nga ang kamay ng mga magaganda. Taas na, wag na kayo mahiya. Sige na, taas na. Sige na, sa kamay. Kung ako naman, bigla mong initian, kaganda-ganda mo, ano mangyayari? Laglag agad ako. Yung pala sasabihin mo, mahal ka ng Diyos. Talaga. Yung ganda mo yan yung sasabihin mo sa akin. It's a priceless kind of beauty. All of us. Our smile, no? Our skills and ability can be motivated by sharing, scattering the Word of God on the people. Sa mga tao, share mo lahat yun. We must not be quiet for the kingdom of God because someone needs salvation. Someone needs to be saved. Maraming tao kailangan na nilang maligtas. Ikaw lang ang hinihintay. Kaya ka dinala ng Diyos dito sa panahong ito para mag-share sa kanila.
Kung gusto mo ng maraming himala sa buhay mo, share mo ang Word of God. Every time I share the Word of God, it is like Joshua chapter 1 verse 8. It is like Psalm chapter 1 verses 1 to 3. Buhay na buhay siya. Yung Word of God, buhay na buhay pala. Nire-release mo, pinaprosper ka ni Lord, binibless ka ni Lord. Nararanasan mo yung pagpapala niya, dumadali sa buhay mo, yung kagalingan, yung kalakasan, gumagaling ka. Tuwing sinishare mo ang Word of God kahit kanino. Walang pagkakataon ako naalala, nang mag-share ako ng Word of God, ako'y minala sa buhay ko. Lahat ng naranasan ko ay puro pagpapala. Grabe. Amen? Pwede ba akong inom na ako? You're already skillful. Look at you. Yan mo yung katabi mo, ha? You have a job. Sino dito may trabaho? Oh, sipin mo yan. May sweldo ba? Oh, ba't kasi sweldoan? Kasi yung trabaho, skill yan eh. Kung nagtrabaho ka nga, sinisweldohan ka ng amo mo. Kung magtatrabaho kay Lord na walang nakakita at nagsishare ka ng Word of God, sisweldohan ka rin ni Lord. Pag sinabi niya, isang kaluluwa, anak, isang magandang kotse, anong gagawin mo? Palagay ko, nag-uunahan tayo lahat. Pero hindi mo alam kung kailan niya ibibigay. Ibibigay niya yun eh. Ibibigay niya yung blessing. Kasi nag-share ka. Amen? Tataka ko, ba't ganito ang pagtuturo ko? Tsaka ba't ganito tinuturo ko sa inyo? Parang, gustong-gusto talaga ni Lord, lahat kayo ay maging soul winner. Woo! Sino dito na-promote na? Ba't ka na-promote? Sipag mo kasi, di ba? Sige, mag-share ka rin ng Word of God. Sipagan mo rin. Iba rin ang promotion ni Lord. Iba yung promotion niya, I tell you. Ako nga, na-born again. Na bagong buhay. Unang share ko, gusto ko mag-share. Mga classmate ko, dinala ko sa bahay. Tapos, pare, inuman tayo. Inom kami. Pagkainom nila, sinaran ko ng Word of God. Tanggap lahat kay Jesus kasi. Umiiyak pala. Sabi ko, thank you, Lord. Thank you, Lord. Lasing ako. Kinabukasan, walang mga naalala. Balik pa rin sa dati. Tinanong ko yung pastor namin, bakit ganon? Sinaran ko, ba't sinaran? Ayaw ka mag-alala. Kaya lang, nag-inuman kami para masyaran ko eh. Kasi yun ang paraan ko eh. Mali. Ano mang ginawa mong mali, mali din ang magiging bunga. Sabi, ganun ba yun? Sige. Susunod na, pinadala ko. Wala ba inuman? Wala. Word of God lang. O di, na-born again sila ng totoo. Kasi ano mang mali, mali din. Okay? Kaya ako sinabing mali, baka mamaya magpainom din kayo. Walang ganyanan. Mali. Kaya sa totoo lang, ibang klase. Sino dito may pamilya, mga mag-asawa na may mga anak na? Nasa kamay. Ayan, praise God. Sino dito ang mga tatay? Taas ang kamay. Sino ang mga nanay? Nagtaasan na sila. Sino naman dito ang kapatid? A brother? A sister? Ayan. At mga apo. Ayan. Wala na yung mga apo. Nandito na. You have a talent and skills, I believe, and ability to perform your position in the family. Pag sinabi ni tatay, okay, punta tayo doon. Puntahan naman lahat, di ba? Amen? Ito ang gawin ninyo. Huwag kayong papayag ng mga anak ninyo ay hindi lumalim sa Panginoon. Huwag din kayong papayag ng mga anak nyo ay walang makitang gawain sa bahay ninyo. Meron naman silang life group, magkaroon pa rin kayo ng sarili ninyo. Sa inyo pa rin. Kahit tatlo lang kayo eh. And that way, madi-disciple yung anak nyo through you. Ang discipleship is not learning from a lot of things that you need to study. Hindi lang ganoon. Yung ginagawa mo, gagayahin ng anak mo yan. Di ba? Nasabi ko to sa couples, na yung anak mong kalit-lit, nagugulat ka, kinukuha yung sapatos mo, naglalakad, suot yung sapatos mo, di ba? Kasi ginagaya ka na anak mo. Tapos kung nagbabasketball ka naman, gusto rin ng anak mo, may bola din siya. Kung tumutugtog siya, gusto ng anak mo, may gitara din siya. Kasi ginagaya ka. Amen. Sabi mo sa tabi mo, sabi sa iyo eh.
Sabi niya sa anak niya, anak, ikaw mag-pray ng pagkain. Ikaw na tatay. Ba't mo ko sinasabi ako, kahit kailan hindi ka pa nag-pray ng pagkain? Paano niya nagagayain? Wala naman siya nakita sa'yo. Hindi, mag-pray ka, di ba? Pray kami, laging pray. Sabi ko, na-share ko sana. Si Rev niya lang, alam niya lang, thank you for this food, Lord. Hanggang sa opening prayer, thank you for this food. Hanggang closing prayer, thank you for this food. Nanak, hindi tayo lagi kakain. Iko-close mo yung gawain. But it's okay. Alam niya, nakikita niya ngayon kung paano manalangin. Let them learn from you. Amen? Kung magagawa mo lang yon at nagagawa mo na nga, ready ka na talaga. Huwag niyong isipin ang maging pastor. Mas marami kaming pasan-pasan na mga, ano ba pwedeng tawagin doon? Obligasyon. Sobrang dami. Kayo lang, obligasyon na namin kayo. Ako, obligasyon ko yung buong Canada. Dahil ako ay pastor. Obligasyon. Kung kami po assistant, hindi assistant lang kami, hindi. Obligasyon mo rin lahat. Mahirap pa may posisyon. Mas maganda pa nga, wala. Mas maganda pa nga, ikaw ay nagsishare lang. At magdadala ng maraming kawas. Ang dami po nating, yung anak ko si Kadmil, ilan yung kanyang life group? Sweetheart. Ha? 7 life group. Grabe yung batang ito. Kaya tuloy hindi niya maiisip muna mag-boyfriend eh. Ang naisip niya, maggawain eh. Tsaka mag-aral eh. Makatapos sa kanyang pag-aaral, yun lang eh. Kami na nga nagsasabi, mag-boyfriend ka na. Pag gusto niya, di gusto niya. Pag ayaw niya, ayaw niya. And dami na naliligaw, lahat turn down eh. Yung isa ay kakasal na ngayon sa February. Tinurn down niya rin. Kasi hindi naman yun ang nasa isip niya, mag-share muna na mag-share. Bata pa naman ako, daddy. Hello. Iba naman, wala pa nadadalang kaluluwa, may boyfriend na, may girlfriend na. Okay, may boyfriend ka na, may girlfriend ka na. Dalawa na kayo ngayon. Magdala kayo ng kaluluwa. Amen? Sino nag-amen? Si Seki nag-amen. Let us see you are awake during the day and you are taking all the opportunities to do what needs to be done. You sleep because you're already done your part. Nakakatulog ka pag may nagawa ka. Isang araw, namatay ang auntie ko, iyak ako na iyak. Sobrang tindi ng iyak ko. Lord, ba't dinayaan mo siya mamatay? Dapat na-sharean ko, Lord. Saan siya ngayon? Iyak ako na iyak. Tapos maya-maya, in-impress ng Lord sa akin, huwag kang mag-alala, nasa langit siya. Paano siya napunta ng langit? Sabi nga, isang umaga, pumunta ka sa bahay nila, pinatanggap mo siya dahil mamamatay na siya. Hindi mo ba nalala yun? Ako, nalimutan ko na. Kasi pagka pala ikaw, ang naisip mo lagi, mag-share, nalimutan mo na yung ginawa mo nung una. Tapos sabi niya, huwag kang mag-alala. Naku, naibsan yung ang puso ko. Kahit yung tiya ko, lahat ng mga tiya ko, sinisharean ko sila. Nung nakarang 2-3 days ago, pinalala sa akin ng Lord lahat, mula sa tito ko hanggang sa pangatiya ko, lahat na-sharean ko pala silang lahat sa Panginoon. Pati namatay kong tito sa Amerika, sinulatan ko tungkol sa Panginoon at pinatanggap ko sa Lord. Hindi ko alam mamamatay na rin pala siya noong time na yon. At nabasa niya yung sulat ko, sabi niya, Jing, natutuwa ako, ganyan ang pinasok mo. Yung pa yung sabi niya. At sana naman magpatuloy ka kasi dapat ako'y pare. Sabi niya ganyan. Siyempre, hindi Christian eh. Pero alam mo, ginawa ko yung sinabi mo dyan. Pinatanggap ko kay Lord eh. Mga kapatid, huwag ka nang tumigil, gawin mo na ito. Dahil may trabaho ka. Then, I'll tell you, sino ditong blessed na blessed ang buhay niya? Mas blessed na blessed ka pa pag nag-share ka. Mas blessed na blessed ka kapag meron kang inaalagaan. Mas blessed na blessed ka kapag nakita mo yung sarili mong ginagamit ng Diyos. I think hindi ko mapifinish itong aking sinishare. I can feel the Lord right now is moving. Pero mga konti na lang naman eh. Bilisan ko na lang. Sa totoo lang, our part is to share the Word of God and God will do the conviction. Yun po ang ating gawain. It is God who makes it grow. Mark chapter 4 verse 28. The ground produces grain itself. First the green blade appears, then the head, then the head full of grain. Naalala ko pa nga si Rebesa, hindi ko pa siya asawa noon, yung mother niya.
talagang nakikinig ng salita ng Diyos. Nung gabi, nagpa-pray. Sabi niya ganyan. Nagpa-pray kasi meron siyang peptic ulcer at malubana. Actually, yung mga pangalan, binigay na sa kanila lahat yung mga title sa pangalan niya dahil nga inisip niya baka mamaya kunin na siya ni Lord. Tapos pinag-pray ko nung gabing yun. Talagang pinatanggap ko sa Lord. Pinag-pray ko siya maigi. Tapos sabi ko sa kanya, Nanay, magaling ka na, huwag ka mag-alala. Tuwan-tuwa siya, yes. Yeah. Kinabukasan, ang aga-aga, dumating doon. Doon kami kasi natutulog sa bahay nila. Pero hindi ko po girlfriend si Rebuesa. Tapos nagdala ng pagkain, ang anghang. Pero sa sarap, sabi ko, wow, sarap nito. Kakain pala kami, sarap ng pagkain. Anong kami? Kasama ako. Ha? Ba't kasama kayo? Sabi mo, magaling na ako. Kakain ako. Itong maanghang na to, kasabay ka. Tatlo kami kumakain. Tinitignan ko siya, baka biglang bumagsak. Bumulong to. Kaya, mamaya, walang sumakit sa tiyan niya. Ay, magaling na nga ako. Kaya na manhikan ako. Lahat ng kapatid ni Wesa, pero lang po yung panganay, ay hindi bumoto sa akin. Matindi, bumoto ang nanay. Gumaling siya eh. Kaya malaking bagay, kita nyo? Magkakatugtong yan eh. Amen? Amen? Ibang klase ang Diyos. Pinagdudugtong-dugtong niya kasi siya ang magpapalago. Letter D, sabi, His heart and mind are always centered on harvest time, which is why He keeps sharing the word. Kailangan nyo lagi inisip mo, harvest time, harvest time, harvest time. Nandito ako para sa harvest time. May gagawin ng Diyos. Gusto nyo maghimala ang Diyos? No, pati sa mga papel ninyo, gusto nyo maghiwala? Magdala ka ng maraming kaluluwa kay Lord. We need to do our part. I respect that we have our function in the family, in our family. Okay, kailangan ko kasing makakain yung mga anak ko. Yes, bahala din si Lord doon. At may blessing. Ngayon may trabaho ka naman. Why don't you do your part? Kahit ilang minuto lang, mag-share ka lang, di ba? In one day. But when we get to heaven, our reward and promotion will not come from our function or position. Hindi alam nyo, mas marami pang magagaling magpakanta doon sa langit. Mas maraming magagaling magpatugtog doon at tumugtog doon. Kaya nilang gawing lead guitar ang harp. Nagawa mo na ba yun sa harp, lead guitar? Hindi pa, kaya. Pagdating sa langit, ang dami pong magagaling. Pero yung mag-share, ibang klase yan. Ibang klase yan. Ayan. Or position but from our fruits. Pagdating doon sa langit, may mga sasalubog siya. Naalala ko yung deliverance ko sa Cayman eh. Paalis na yung kaluluwa eh. Biglang, oops! Sabi niya, can I ask something? Sabi ko, bumalik pa. Bakit? May I know your name? Sabi niya gano'n sa akin, my name? Papasok na nga ng langit, tatanungin pa yung pangalan ko. Sabi ko, my nickname is Jingabat and my real name is Abat. Okay, sabi niya, tinawag niya ako, I want to remember it, sabi niya ganyan. Because when I get there, and the time you will be there also, I will be the first one na sasalubong sa iyo. Sabi niya ganyan. Sabi ko, grabe! Alam niyo kung sino mga sasalubong sa inyo, hindi lang anghel, pati lahat ng mga nasyera niyo, nandun nagtiantay sila, uy, darating daw ngayon, bakit? Rapture eh. Kaya lahat doon nagkakagulo, tuwan-tuwa, yakapan na yakapan. Nako, lahat ng mga kinuha na ng Panginoon, katulad nung Friday, namatay na si Nanay Maring. Yung po mula nang binata pa ako, umati na ng church. At sila po yung mga pinakamatatanda sa church, kinuha na siya ni Lord. Buti na lang umuwi ako, last year nagkausap kami. Mga kapatid, lahat yun. Grabe ang gagawin ng Diyos. Ang hirap niya, papasok ka, sumalubong lang sa iyo yung anghel. Tsaka si Lord, pinahiran yung mukha mo. Pero ba't sila maraming kasama, Lord? Nasira niya yung isa eh. Si Ananis pala yun. Ang nasira niya si Pablo. Tapos si Pablo may nasiran. Sama-sama pala yun. Kabit-kabit pala yan. Share ng share. Sabi mo sa katabi mo, mag-share ka na! God will not be glorified by who we are, but by what we have done. By sharing the Word of God. Tatapusin ko na po dito. Soul winning is delightful exposure.
Something that gives God an awesome joy. Dito natutuwa ang Diyos. Di ba, may binanggit sa Bible na binanggit niya, Psalm 37, I think verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Bakit kailangan na ma-delight ang Lord sa buhay mo? Para ibigay niya ang nais mo. Matutuwa ang Diyos ng matindi, hindi sa pagtataas mo ng pagpupuri. Kasi kung alamin niyo sa akin, anong pinakamatinding pagpupuri? Yung ang presensya ng Diyos ay visible sa lugar na ito. Pwede mangyari yun, na isang beses ay lahat ang puso ay gusto mag-worship. Lahat ay nakatuon sa Diyos. At halos mapaluhod dahil sa tindi ng presensya ng Diyos. At itong lugar na ito ay pwedeng punuin niya ng usok ng kanyang insenso. O kaya merong biglang gumagaling, merong nangyari. Kasi nangyari sa amin ito sa Lucena eh. Nag-worship pa lang, merong may bukol sa likod, gumagaling eh. No? Tapos meron pa nga, doon pumasok, albularyo. Tapos yung mata niya, labo-labo, nagulat siya, sinusot niya yung salamin niya, luminaw, tinanggal niya. Kasi malabo pag sinusot, pag luminaw, sabi niya, bakit? Pasto nagkaganto. Kasi namin niya, albularyo pala siya. Kumanta lang naman ako, nagpuri lang naman ako. Ang tindi, sa Winnipeg, si Nanay Ine, pumapasok pa lang daw sa church, di ba? Iyak na iyak. Hindi daw niya alam kung bakit. Because the presence of God is there. And she was crying. Ngayon, nadala niya yung asawa niya, at yun yung nagimala ang asawa niya, nung sinare ko sa inyo na, tapos yung anak niya, lahat na halos, no? At napuntahan namin. Mga kapatid, sa totoo lang, yun po yung pinakamatinding worship at praise. But I tell you, mas natutuwa ang Diyos pag nagdadala tayo ng kaluluwa. Binanggit niya yan isang beses. Ano sabi niya? Isa lang ang madala, ilan ang natutuwa? Libo-libong mga anghel nagsisigawan. Dahil naglalagay ka ng mga tao sa langit, naglalagay ka, lahat sila, nako. Yung mga angels, nakapila lahat yan. Ha? Ipinaramdam sa akin na Lord, nakapila pala lahat yan. At may hawak-hawak na number. Sino yung naligtas? Si 1 billion ganito. Ay ako yun. Kasi bawat isa, may nagbabantay na anghel. At bawat anghel, ngayon tuwan-tuwa pag may naliligtas kasi meron na silang babantayan. Hallelujah. Pag nagsishare ka lalo, binibigyan ka ng gana ng anghel, sige lang, share lang. Para yung kaibigan ko naman, meron naman siyang bantayan. Lahat sila, gustong-gusto may binabantayan. Kaya naglulundagan ang mga anghel sa langit. Woo! Soul winning is above life experience. It is above life experience. Magugulat ka na lang. Mas matindi pala ang magdala ng kaluluwa sa Panginoon kaysa yung pinapatotoo mong blessing lang. Ang sarap binilas ka ng Lord. Ang sarap mag-share. Ako binilas ng Lord ganito. Pero kapag nagdala ka ng isang kaluluwa, pati langit nakikinig. Praise God. Nagpupuri silang lahat. Soul winning is life. Alam niyo ba yun? Soul winning is life. It must be part of your life. That is why Paul wrote this, don't allow yourselves to be weary or disheartened. In planting good seeds, there is something that is coming. There is something that is coming. May paparating. May paparating. J1 Edmonton, may paparating. And this is what's about to come. Ito. The season of reaping. Oras na ng pag-ani. Wonderful harvest you planted is coming. Lahat ng tinatanim nyo, wala po akong ginawa noon sa Lucena, kundi yung sasaya ko ng jeep, ipinagpipray ko yung driver sa isip ko, sa puso ko. Lord, itong driver na to, pati itong mga nakasakay, mabuborn again, mabuborn. Lagi akong declare. Nagulat ako, dumadami yung tao sa church. Tinatanong namin sino nag-invite, wala daw. Random daw nila, gusto nilang pumasok doon at may nararamdaman sila. Ganon din, pag sakay mo ng plano, pagpunta mo sa mall, Lord, lahat ng mga tao sa mall. Hindi na ako narinig, pero narinig mo ako. Panginoon, pinagpipray ko sila lahat. Yung nakikita na mata ko, yung tinderang yun, yan, lahat yan. Pati yung nagsiserve sa teams, God, maboborn again yan. Kasi wala pong naborn again ng walang nagpray. Lagi may nagpipray.
Kaya magiging prayerful na tayong lahat, ha? Hindi ka pupunta sa West Edmonton Mall nang walang gagawin. Pag akyat mo pa lang, Lord, itong taong to, maboborn na ganyan. Bigla kang kinulit. Huwag na lang kaya, Lord. Huwag ganon. Lahatin mo na. Amen? Wala pong na-born again nang wala nag-pray. Meron yan. Kaya sa halip na nakatitig ka sa cellphone mo o nakaupo ka lang sa bahay nyo, labas ka. Punta ka kung saan. Kahit doon lang sa Teams. God, yung mga... Mas magugulat ka na. Wala nag-invite pumapasok. Kasi dinidikit yung kanilang heart doon sa tao nag-pray. At hindi mo alam, ginagamit ka na ng Diyos. Hallelujah. Wonderful harvest you planted is coming. Take advantage of every opportunity to be a blessing to others, sabi ni Pablo. Let's build a family of faith. Ito pong last word. Sabi rito, time, pakita mo ngayon. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Woo! Na, pagdating ng summer, huwag mo na ngayon, malamig eh. Labas kayo. Tapos, kung saan man kayo nakatira, mag-walking kayo or jogging, ipag-pray nyo lahat yun. You know, with that kind of character or attitude that we have, and by doing that, God is listening. Do you remember in Revelation chapter 8, I think verse 4, if I'm not mistaken, ano sabi ron? And the heaven became silent for 30 minutes. And then sabi ron, the reason why? Because the incense of the prayer of the saints were heard. Pagka pala gusto kang pakinggan ng Diyos, tigil mo na kayong lahat. Tignan natin si Pastor Jason, lalakad siya. Lord, wala naman siya ginagawa. Hindi, basahin niyo yung lips niya. Yung pala, nag-walking siya, pinagpipray niya lahat ng dinadaanan niya. Mga bahay, Lord, maboborn na ganyan. Sabi niya na sa mga anghel, gawa kayo ng drama ha. Yung may-ari ng bahay na yun, maboborn na kailangan ha. Gawa kayo ng drama. Bigla nagkaroon ng mga pangyayari. Tapos may nagsabi, meron doon church, ganyan. Tapos nandun sila. Hindi mo alam, connected pala sa ginawa mo. We all need to become harvester of God. Pwede? So, i-anoint po namin kayo ng oil sa oras na ito. Tama ba, Pastor, ngayon may anointing? And I want you all to get ready about the apostolic anointing that will be released among you. Ipagpipray ko muna yung mga pastors para kasama ko rin sila mag-anoint. At pagkatapos po ay lahat na kami, para mabilis lang tayo. But after the anointing, we will keep worshiping God. Para lang mabilis noon yung anointing, no? And we will ask God, hingin natin sa Diyos na magbigay siya ng mga prophetic word pa para sa atin, ha? I repeat, I'm not a prophet, but I have the gift of prophecy. And I believe that I never, hindi ako dumating dito nang walang dahilan. Alam kong meron dahilan ng Diyos. Sinong gusto maging soul winner ngayon? Tandaan nyo, tatlo yan ha. Pwede namang tagadala ka ng kaluluwa. Pwede namang tagapag-alaga ka. Pag may dumadating dito na bago, kausapin mo kaagad. At alam nyo ba, pag ako baguhan, dumating ako dito sa church, marami nakikipag-usap sa akin, natutuwa ako. Ang saya doon. Bakit? Lahat sila kinakausap ako. Nakakapag-alaga ka na pala. Kung dumating siya, tapos walang pumapansin, huwag ka nang bumalik doon. Bakit? Walang namamansin. Diba? Tapos kinuha po yung number. Para ma-text lang kita ha. Bigyan lang kita ng verse. Yan. Tapos minsan yung verse na binigay mo, tamang-tama sa kanya. Tapos nagsabi, salamat ha. Yan. So pag-pray ko muna yung mga pastors, let's pray for them so that the Lord will use them.
Sweetheart, sumama ka na. Sige, kanta ng worship mo. Ano bang kakantay niyo? Let's all arise, please. The Lord is here. God, we thank you so much that you're here in our presence, in our lives, Lord. You're here in our midst. And we know your touch and your moving will flow among us to God. So you're going to release a powerful apostolic anointing upon each one of us, Lord. As we do this, something great is about to happen. Shakarabarakata. Change. These people will become harvester, reaping what they sow. And some of them will sow more of your seed. This is your word of God. Hallelujah. Ushers, pakiayos yung mga tao para may anoint na silang lahat. Mga pastors, tayo lahat mag-anoint. Lahat ng pastors. Yung ibang ushers, mag-awak ng oil. Mga ushers natin, mag-awak ng oil.
Let's all arise, please, and let's lift our hands towards heaven. Sabihin po natin ang prayer na to. Panginoon, hindi man ako magaling, hindi man ako super talino, wala akong masyadong skills, pero ito ang aking labi. Gamitin mo, Lord, na mag-share ng word. Ito ang aking puso. Punuin mo ng pagmamahal. Punuin mo ng pag-ibig para magbahagi na yung salita. Ito ang aking mga paa. Dalhin mo kung saan makapagsishare ako ng Word of God. Ito ang aking mga kamay. Gamitin mo ang aking mga kamay sa pananalangin ng maraming tao dito sa Edmonton at kung saan mo ako dadalhin. At buong buhay ko, Lord, ay para sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan po ni Jesus. Ako na lang pong manalangin, Kurabashikoromakhande, Gridibusukuriandara Shikarakanda. Lord, as I connect to your throne right now, open the heavens wide, Lord. Now, Shakaramarakanda. Ngayon, Panginoon, inanoint namin silang lahat ng apostolic anointing. Mararamdaman ito ng mga tao, Panginoon. Pag nag-share sila, yung taong sinishare nila, kung may sakit ay gagaling. Tatanggap sa Panginoong Yesus, umiiyak, lumuluha, at ramdam na ramdam nila ang yakap mo, Panginoon. Lord, patuloy mong ibuhos ang iyong kumpletong anointing sa bawat isa. At mula ngayon, Lord, gumawa ka ng matinding himala. Kung meron man dito nag-aayos ng papel, kung meron man dito mga problema sa finances, Lord, mga utang, Lord, ayusin mo lahat yun, Lord. Magiging malinis at mawawalan ka ng mga utang, magiging maayos ang mga papel nila, Panginoon. Meron kang matinding gagawing himala, Panginoon. Dinala mo sila dito para sila ay gamitin mo ng gusto. Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, I declare by the power of God, magiging automatic ang labi nila na mag-share ng Word of God, mag-share ng pagmamahal ni Jesus Christ. Dalhin mo, Panginoon, yung mga taong dapat sharean sa mga taong to, Lord, at maging mabunga. God, I thank you so much. Lahat ng mababagi na nila, Panginoon, ay may mangyayaring maganda. May mangyayaring magaganda, Panginoon. I release the favor of God upon each one. In Jesus' mighty name, I release the power of God, the blessings of the Lord. I release the anointing of God sa bawat isa, Lord. We thank you so much, Father God, for everything. Seal all of this by the power of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, this I pray and declare, and everybody shout,